at that time dahil walang movement. Apo. So parang kailangan natin ng space dahil may mga bata, may mga inaalagaan tayong mga pinsan na kailangan na alam na pag nagkaroon ng COVID at that time. Oo. So parang kailangan talaga natin space. Okay. So eventually ito nga na-acquire namin yung piece of property. Ang talagang intention namin for this property is para sa amin lang talaga. Yeah. Parang ano lang namin, bakasyunan, parang gano'n. So eventually nakita namin meron pa lang potential para i-convert siya into commercial. Para ma-enjoy din ng ibang mga tao kung ano yung naging tema natin dito sa farm. Ano po yung umpisa ninyong inalagaan dito? Inumpisahan namin actually yung at that time puro mga horse. Oh, okay. So medyo hindi kinayanan ng mga horse. Magastos. Ang upkeep Magastos. So nag-ano kami dito sa mga tupa, sa mga kambing. Apo. Pero halos lahat talaga yan mga imported. Hindi kami nag-alaga ng mga local breed. Kamukha ito from Australia. Oo nga po eh. Kwan siya eh. Mga Australian. Mukhang foreigner ang itsura. Foreigner sila. Baka natin, Yes, sir. kasi yung tema natin dito, more on parang sa Netherlands. Okay. Parang ganun. Oo. Yun ang naging team Which natin. explains yung mga windmill, Yes. yung ating barn house, tsaka yung feel niya, overall feel niya, no? Ilang rooms po yung meron kayo dito ngayon, sir? Bali, we have 3 villas at the moment. Okay. Per villa, kaya niyang mag-accommodate ng at least 25 packs. Ano po yung pwedeng ma-experience po ng guests ninyo when they visit yung inyong When they farm? visit here, yun nga, yung parang back to nature. Okay. Parang mafe-feel, lalo na yung sa Metropolis, lalo na sa Metro Manila area, Opo. hindi nila na-experience yung ganitong... Totoo. Para sa kanila, ito, this is heaven. Para sa Oo. kanila, mag-feed ka ng mga animals, mag-harvest ka ng mga plants. Yan, yun yung langit para sa kanila. Hindi nila na-experience. Very educational sa mga bata Yes. na Actually. ma-encounter nila yung mga ganyan close encounter.